Pagbagsak ng Marso, hudyat na ng pagpasok ng summer at singtindi ng init ng araw ang nag-aalab na damdamin ng ilan na mahanap na ang mga nawawala nilang mahal sa buhay. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na Diyos, konti natutunaw. Tanging kong dasal. Hindi ka na nakikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, katatapos lang ng World War II nung huling nakita ni Lola Francisca ang kapatid niyang si Lola Eulalia. Makalipas ang mahigit 60 taon, magtatagpo pa kaya sila? Gabi-gabi ho, pinananalangin ko na sana isang araw. Bago man lang ako mawala, gusto ko siya makita. Ang mga sulat ni Marlene hindi na nakakarating sa kanyang pamilya. Ngayong siya'y na-stroke, wala siyang ibang ninais kundi makita ang kanyang mga mahal sa buhay. Siyempre gusto ko silang makita dahil gusto ko naman sana sa kanilang makapagdaing ako ng problema namin. Ang hirap, wala nang malayo sa magulang. Nasa dapit hapon na ng kanyang buhay si Lolo Poling. Bago pa siya tuluyang lubugan ng araw, nais niya munang humingi ng kapatawaran sa mga dating iniwan niyang anak. Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Sana'y muli kang makapiling. Kung sa loob ng 60 taon ay hindi pa kayo nagkikita ng iyong kapatid, aasa ka pa ba na magkukrus pa rin ang inyong landas? Si Lola Francisca, matatag pa rin ang kanyang pananampalataya na magkikita pa sila ni Lola Eulalia. Ang isa sa pinakamalagim na kabanata ng ating kasaysayan, kung saan milyon-milyon ang nasawi at hindi mabilang ang mga pangarap na nawasak. Ito ang World War II. Makalipas ang mahigit kalahating siglo, ang alaala nito hindi pa rin matakasan ng ilan. Tutulog ho kami doon sa Paksol, yung mga katabi namin Paksol, tinatamaan. Paawa naman ho ng Diyos, yun lang amin na hindi tinamaan. Ang tatay ko naman ho, bago dumatay yung Amerikano, binugbog ng mga Hapon kasi may nagsumbong ang tatay ko daw sundalo. Kunti na humpatay yun, kitang-kita ko yung barel, ginaganon. Na yung puno ng barel, sinasampal, tinatadyakan. Parang kahapon lang kung sariwain ni Lola Francisca, 74 years old, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Dusa raw kasi ang pinagdaanan ng kanilang pamilya sa Leyte, maski na nung natapos ang gyera. Nag-liberation nga ho, ang tatay ko nagkasakit na rin. Sabi ko sa nanay ko, dali namin sa doktor. Ayaw naman ang tatay ko padala sa doktor. Hanggang lumubha ang isang umaga na lang ho, pagdating namin galing sa eskwela, patay na tatay ko. Doon ho nagsimpusa ang paghihirap namin. Nung pumanaw ang kanilang ama, iniwan silang 4 na magkakapatid ng kanilang ina sa kanilang lola. Kailangan kasi nitong maghanap buhay sa Maynila. Dito, panibago palang gyera ang kanilang haharapin. Gyera laban sa kahirapan. Kahit wala ho nanay ko, masaya ho kami nabubuhay. Sama-sama ho kami. Yung isang buwing na saging ho, pinaghahati-hati ko yun. 3 kami, sunong namin pauwi. Masaya ho kami kahit kami naghihirap. Pero mabilis na naputol ang kaligayahan nilang yon. Isang araw kasi noong 1948, bigla na lang isinama sa Mindanao ng kanilang tiyuhin ang kapatid nilang si Eulalia na noon 12 anyos pa lang. Walang sabi-sabi ho na. At saka yung tiyuhin ko din ho, sinidigan ko rin ng sisi. Kahit babata kami, dapat ipinagpaalaman lang nila sa amin. Parang ninakaw ang nangyari.
Yun na ang huli nilang pagkikita. At lumipas man ang mahigit 60 taon, palaisipan pa rin kay Lola Francisca na baka ang sama ng loob dati ni Eulalia ang dahilan kung bakit hindi na ito nakipag-ugnayan pa sa kanila. Sabi niya may hinanakit daw siya doon sa kuya ko. Siya pinagbinta nga na kumuha ng pera na binta ng tuba. Sa hiya nga ho ng tatay ng kuya ko, ginulpi ho yun. Nagmamakaawa ho, lumuluhod, dumidi pa kuya, kahit patayin mo ko. Hindi ako kumuha ng pera na yun. Ang suliranin dati sa pananalapi ni Lola Francisca, problema pa rin ngayon. Ang dati niya kasing tindahan, heto, mesa na lang ang natira. Pero ang lahat daw ng sakit na dulot ng mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan, kayang-kayang mapagaan. Makita lang niyang muli si Eulalia. Kilala niyo pa kaya yung itsura ng Kahit wala akong retrato, pero makikilala ko pa rin. Siguro pag nakita ko, ikaw ba ulay? Dahil ulay ho pa, ulay. Baka hindi ulay ang tawag sa kanya doon. May kapatid na yayong, ang kuya namin. Pag siguro maalala din niya yun, sabi ko, ako nga, magkakakilala na kami. Pero tityak ko, pag nakita ko, makikilala ko siya. Gabi-gabi ho, pinananalangin ko na sana isang araw. Bago man lang ako mawala, gusto ko siya makita. Ayon kay Lola Francisca, dahil nag-asawa na ang kapatid niyang si Eulalia, Buskagan na ang ginamit nitong apelido. Tansya niya, lagpas 70 anyos na ito ngayon at ang huli niyang balita, sa Cotabato raw ito naninirahan. Agad kaming nakipag-ugnayan sa Comelec at dito namin napag-alaman na sa bayan ng San Isidro sa Davao Oriental may nakarehistrong isang Eulalia Rodriguez Buskagan. At nung siya'y aming kausapin, kumpirmado, siya nga ang hinahanap na kapatid ni Lola Francisca. Sa 60 katuig, wala man ko'y sulat-sulat. Muna nga, wala nagyumagkitan tol karon. Ibig ko sanang bumalik pero wala kong pira, mahirap. Katatapos lang ng World War II nung huling nakita ni Lola Francisca ang kanyang kapatid na si Lola Eulalia. At natunto namin si Lola Eulalia, nakatira na pala ito sa Davao. Ngayon, matapos ang mahigit 60 taon o 6 na dekada, nakatakda ang muling pagkikita ng dalawang lola. Tulad ng kanyang ate, kahirapan din ang ngayoy bumibihag kay Lola Eulalia. Mayroong konting niyog na akong gialagaan. Kada 3 ka bulan, magkupras ko man ang kabuhayan, mangutang ko sa tindahan, tapos magkuan sa niyog, mo ibayad. At inamin niya sa amin, totoo ngang sumama dati ang loob niya sa kanyang kuya nung pagbintangan siya nitong nagnakaw ng pera. Ito raw ang nagpagaan sa desisyon niyang sumama sa kanyang tiyuhin sa Mindanao. Pinalo ko niya para kung magsabi ng totoo. Wala man ko isabi, hindi man yun totoo nga nakaw ko ng pera. Ngayon ko sa layas man ko dire. Anak ko, pero natungnan ba to po, pag asa ko uyuan, nakauban ko. Pero nangluod na ko sa kuntiyo. Subalit gusto na lang ibaon sa alaala ni Lola Eulalia ang desisyon niyang yun. Pinagsisisihan niyo na po ba nung pagsama niyo sa tiyuhin niyo sa Mindanao kasi dahil doon nagkahiwa-hiwalay kayo? Oo. Kaya gusto ko muuli, di man ko pa ulihan sa kong uyuan. Kaya gusto ko muuli, pero di siya gusto muuli nga. Nga nung muuli daw ko nga, wala naman ko'y tatay o nanay. Ang kanya tuloy buhay, nilulunod ngayon ng mga pagsisisi. O kuan pa, kanang gikuha pa ko nila, padadang pa ko kwarta, dili na ko mo puyo sa kong tiyo. Uban ako sa kong igsuon sa Manila. Kung gikuha pa ko nila, niadtong panahon na, wala man ko nila kuha. Ngayong pasuko na ang kanyang katawan, nawawalan na raw siya ng pag-asa na magkikita pa silang magkapatid. Bakit po, Nay? Ano pong nararamdaman? Nalulungkot ko sa kapatid ko kasi abi na ko kung di na may magkita ba nga, mamatay na lang ko, dili ko nila pangitaon, gipangita po manday ko nila. Lingid sa kaalaman ni Lola Eulalia, kasama na naming bumiyahe mula
mula Maynila papuntang Davao ang kanyang kapatid. Mga 3 oras bago pa namin nakaharap si Lola Eulalia, emosyonal na si Lola Francisca. Alam ko, sabik din siya sa akin. Alam ko kahit matagal kami hindi kikita, makikilala ko rin siya. Excited siyang ipinakita sa amin ang inihanda niyang regalo para sa kapatid. Alaala man lang sa pagkikita namin. Kahit hindi ito bago, hindi maganda, alam ko papahalagahan niya ito. Ano po bang laman niya, Nay? Isang terno lang ang damit ko. Kaya, para kung wala man ako, limba makauwi ako, maging silbing alaala niya sa akin. Ito yung makikita niya to. Kung bakit damit ang naisip niyang ibigay. Wala ako kasi akong wala akong pera para bumili. Wala kami retrato. Wala rin akong ano sa kanya. Kaya ito na lang kung naisipan ko. Nung nag-ayos ako ng damit, ano kaya magiging maaaring ibigay ko sa kanya? Mitingin ako doon sa aparador ko. Nakita ko isang klase ng damit ko. Sabi ko, ay ito siguro magugustuhan niya to. Sana nga magustuhan niya. Ang buhay sana niya, hindi kasing hirap ng buhay ko. Mabait naman o siya. Sabi nga, pag ang tao mabait, pinagpapala ng Diyos. Ilang sandali pa, makalipas ang mahigit 60 taon, ang pagtatagpong halos akala nila hindi na magaganap pa. Maya-maya, tila hindi nakayanan ng dibdib ni Lola Eulalia ang mga pangyayari. Napuno ng kaba at tensyon ang kapaligiran. Pagkatapos ng ilang minuto, nahimasmasa na rin si Lola Eulalia. Hindi marunong magsalita ng Tagalog. Bisaya, naintindihan ko naman. Hindi nga lang ko At hindi nagtagal pa, nag-umpisa ng magkwentuhan ang magkapatid. Talisay, outing out, talisay. Hinanap ang niyo, address. Tinugon ng Panginoon Diyos ang panalangin ko. Hindi pa hindulot na idadali. Tapat ang Diyos kong mangako. Sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Iwanan basta magtiwala. Kadagan na mo kumuhaw kamatayon, pero wala yun ito na mamatay ko. Dahil- Gusto pag yun sa Ginoo magkita yun ta. Malag mga matay, basta ka magkita. Ganon din ang panalangin ko. Bago ako mawala, ay, teka, may alaala ko sa iyo. Tanggapin niyo ito bilang alaala sa akin. Wala man ako makikita. Alaala mo. Hindi ka makikita sa akin. Dili ka ditong bagbiday. Bahala na, basta. Biglaan ang pagpanirahanap bahay. Tumawag ang Martes, dapat malilinton kami.
Kuan lang ini ray. Siguro kung mataba hindi magkakasya ito para alam ko. Kunting ano lang to, pagpasingsihan mo. Ito, maalala mo lang ko, isusot mo ito, maalala mo ko. Ito, galing sa ate ko. Ay, suling ba? Tapos, gamot pa. Hindi na akong... Uy, bagay na bagay pala. Sabi ko nga ba, kasi liit. Tila hindi nga natin mapapansin ang liwanag kung walang dilim. Hindi natin mapapahalagahan ang kapayapaan kung hindi tayo dumaan sa digmaan. Sa muling pagkikita ni na Lola Francisca at Lola Eulalia, hindi rito mahihinto ang pagsabak nila sa mga gyera ng buhay. Pero mas malaki na ang tsansa nilang magtagumpay dahil ngayon nakakita na sila ng kakampi sa isa't isa. Naaalala niyo pa ba ang panahon nung hindi pa nauuso ang email? Nakikipagsulatan tayo sa isa't isa sa pamamagitan lamang ng ballpen at papel, katulad ng pakikipag-ugnayan noon ni Marlene sa kanyang pamilya sa probinsya. Nay, kamusta na po kayong lahat dyan? Hindi na po ako nakasulat sa inyo dahil nalipat na kami ng tirahan. Gusto ko na po kayong makita. Nay, nagkaroon ako ng karamdaman. Ngayon, sana po magkita-kita na tayong lahat. Miss na miss ko na kayo. Ang hirap ng malayo sa tunay mong pamilya. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ang mensaheng ito ang nilalaman ng sulat ni Marlene, 46 years old, para sa iniwan niyang pamilya sa probinsya. Ang anak na lang niyang si Bernalyn ang nagsusulat para sa kanya dahil nito lamang Pebrero na stroke siya. Kasi nung araw na yun nag-manicure ako. Pero malakas ako, wala akong naramdaman na sa katawan ko, malakas ako. Pagkatapos ko mag-manicure, nagpahinga ako ng sandali. Nung nakatapos na ako magpahinga, kusot na ako ng linabhan ko. Naramdaman ko na yung dila ko sobrang kapal. At sobrang kapal din ang labi ko. Tapos medyo nagdilim yung tingin ko. Dahil sa karamdaman, unti-unti siyang nakapag-iisip sa patutunguhan ng kanyang buhay. At ngayon niya higit na naaalala ang nawalay niyang pamilya. Hindi na talaga ako nakapagsulat noon. Kasi ang iniisip ko, sabi ko, uuwi talaga ako. Wala, naabutan na ako ng ganito. Hindi na talaga ako nakauwi. Taong 1979, nung mula Negros Occidental, dinala ng kanyang mga pangarap sa Maynila ang nooy 18 anyos pa lang na si Marlene. O sige, kahit ano, basta matatrabaho ako, kahit magluto, kahit maghugas, kahit ano, sabi kong ganon. Unang nakapagtrabaho si Marlene sa Maynila bilang yaya hanggang sa maging serbidora siya sa isang restaurant sa Malolos, Bulacan. At ang kanyang sweldo, meron siyang pinaglalaanan. Ayun, pinapadala ko yung kita ko sa amin. Tapos pag natanggap ng nanay ko, natuwa naman sila, sabi niya, mag-ingat daw ako dito. Walang patid naman ang komunikasyon ni Marlene sa kanila sa pamagitan ng mga sulat. Buong tuwa pa nga niyang ibinalita na nakapangasawa na siya. At kalakip ng bawat liham, ang pangakong nalalapit na ang araw na uuwi siya sa kanila. Ngunit isang pangyayari ang tuluyang nagpapako sa kanyang pangako. Nung last ko siguro nasulat sa kanila yung sinabihan niya akong manganganak doon sa amin. Hindi na, yun last na lang yun, hindi na ako nakapagsulat. Kasi ang nangyari doon nawala yung mga address kong iba. Yun baha kasi yung bahay namin. At ang tuluyang pumutol sa ugnayan ni Marlene sa kanyang pamilya, ang pag-relocate sa kanila ng gobyerno sa lugar na ito. Hindi sila sa akin sumusulat. Kasi siguro isip nila uuwi kami kasi nangako kaming uuwi.
hindi na kami nakakauwi. Sabi niya, o sige, hintayin kayo namin, sabing ganon. Hindi na kami nakakauwi. Hanggang dumating na yung punto na, yun, nagiwa na yung bahay namin doon. Dito na nga niya naramdaman ang pait ng pag-iisa. Siyempre gusto ko silang makita dahil gusto ko naman sana sa kanilang makapagdaing ako ng problema namin. Sa iba ko na lang sinasabi, ang hirap wala nang malayo sa magulang. Ngayon, kahit daw gaano kaimposible, umaasa siyang maihahatid pa rin sa kanyang pamilya sa probinsya ang naisulat na istorya ng kanyang buhay dito sa aming programa. Ayon kay Marlene, Ricardo at Eufrena Omagap ang pangalan ng kanyang mga magulang. At sa kanyang pagkakatanda, sa barangay Pinggot sa bayan ng Ilog Negros Occidental ang kanilang lugar sa probinsya. 7 rin daw silang lahat na magkakapatid. Agad kaming nakipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan sa Negros at dito namin napag-alaman, tila tadhana na pala ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang nagkalayong magkakapamilya. 6 na taon na pala kasing naglalagi sa Norzagaray dito rin sa Bulacan ang isa sa mga kapatid ni Marlene na si Johnny at kasama niya ngayon ang pinagbabakasyon niyang ina. At alam daw ng Diyos kung gaano na nila katagal hinahanap ang nag-iisang ate ng kanilang pamilya. Ti ang masiling ko sa to, hindi ko tani magsugot nga makadto siya sa Manila. Kiti ang sabat niya sa akon, siya nay, hindi lang makabalaka. Ang tuson mo lang kay ti pigado ta. Ti paano karon nga makabulig ko sa inyo kundre lang ko kaya mga manghud ko gagmay pa. Nga mo na yambal sa akon. Mga 2 buwan lang nakapadala na sa mga kung ano-ano, sulat sa amin. Tapos sabi niya okay lang siya daw. Tapos nakalaunan mga 3 buwan ulit, mga 1 taon pala, nagsabi siya na siya daw mag-asawa na. Yun na ang huling balita nila kay Marlene. Sa akon tingala man ko nga inang kadamo sang sulat ngin padala niya tuya wala niya wala na nabato niya. Kag wala na siya nagbalos. Marami siguro, hindi lang kay 10 sulat na pinadala namin. Parang walang talaga reply at sagot. Parang tinatago ang sulat o ano sa tema. Baka kako kasi buntis daw siya, mga anak sa pangalawa. Baka kako namatay sa pagpanganak o marami kaming iniisip Sa kabila ng mga negatibong isipin, napapangiti pa rin sila ng magagandang alaala ng kanyang ate. Isang ate na baka pure-pure siya kasi mabait siya talaga. Malambing sa mga kapatid. Sabi niya, nagsulat. Mga tawag niya, mga Ilonggo, utod ko, dira lang kamo, antayin niyo lang, tutulungan ko kayo. Kahit may asawa na ako, ipalihim kong bibigyan pa rin kayo. Sa pagkakataong yon, parang karterong iniabot namin ang sulat na nais iparating ni Marlene sa kanyang mga kaanak. Nay, kamusta na po kayong lahat diyan? Gusto ko na po kayong makita, Nay. Nagkaroon ako ng karamdaman ngayon. Sana po magkita kita tayong lahat ng mga kapatid ko. Mahal na mahal kayong lahat dyan. Kahit may karamdaman siya, gusto namin makikita talaga. May naramdaman pala siya. Matapos yon, dali-daling naghandang mag-ina. Hindi na nila inalintana ang nagbabadyang ulan. Personal daw nilang sasagutin ang sulat sa kanila ng nawalay na kapatid at anak. Padilim na nung narating namin ang lugar ni na Marlene. At habang papunta sa bahay, lukso ng dugo ang umiral kay Johnny. Sinong nanay mo? Marlene Gamos. Hagin pala kita. Ako na. Na ano man ka dahil.
Hindi nagtagal, ang magkakapamilyang nagkakasya lang sa pagsusulatan. Heto, magkakaharap-harap na. Ba't hindi ka tumawa? Sulat sa amin, malapit lang ako dito. Kaawa ka naman. Panatulungan na kita. Kaawa ka naman. Salamat buhay ka pa. Hindi na lang kami ng tulong sa kanila para makita kayo. Ang mga kwentong matagal nang gustong marinig ni Marlene, tila ngayon nagpapagaang sa kanyang karamdaman. Kasi ganito yon. Sa isang linggo pinadalaan ko to pamasahe para magtipon-tipon lang kami. Si Ramos nasa Bicol, yung bunso natin. Kilala mo pa yun, yung malis ka, gumagapang pa. Tapos sinong Lando, okay naman sa probinsya ko, si Danilo. Danilo, salamat talaga sa Diyos, sa lahat-lahat sa kanila. Salamat talaga. Oo, huwag ka mawawalan pag-asa. Lagi ka sa Diyos Dito lang ako, malapit ako. Hanggat may kakaya kong tulungan kita. Masaya ako dahil nakita ko sila nanay ko. Kung may mapuntahan na ako, may address na sila sa akin, alam na din nilang bahay ko. Kahit talagang wala naman akong pera, magsisikap din ako maghanap para matulungan ko to. Mahirap lang ako. Pero talagang hindi namin pabayaan to, kapatid namin. Ayon sa isang kasabihan, the pen is mightier than the sword. Kaya maski hindi sila araw-araw na magkakasama, alam nilang pagbubuklurin pa rin sila ng papel at panulat para ibahagi kung gaano kasaya ang buhay, lalo pa ngayon matapos ang mahigit 20 taon, may komunikasyon na uli sila. Iniwan ni Lolo Puling ang kanyang pamilya para sumama sa ibang babae. 3 dekada na ang nakararaan. Ngayong nasa banig na siya ng karamdaman, wala siyang ibang ipinagdarasal, kundi ang personal na humingi ng kapatawaran sa kanyang mga anak. Tuwing hapon, ang paglubog ng araw ay normal lamang na tanawin dito sa Bahay Puso, isang shelter para sa matatanda dito sa Bataan. Hindi ito alintana ng iba, pero ang 87 anyos na si Lolo Puling, laging tinitignan ang unti-unting tila pamamahinga ng araw. Wala raw siya ritong pinagkaiba, lalo pat nasa dapit hapon na rin siya ngayon ng kanyang buhay. Pagkagat ng dilim, narito lang sa kwartong ito si Lolo Puling. Dahil sa sakit niyang emphysema o sakit sa baga, halos hindi na niya magawa pang gumalaw. Naka-oxygen siya na ngayon dan lalong pagka mainit, nahirapan siyang huminga. Kaya kailangan niyang oxygen. Ganito halos ang bawat gabi. At bawat umaga ni Lolo Puling, hindi lang ang hirap niyang paghinga ang kanyang iniinda. Sasabi ka, ilang taon na ba? Ayon kay Sister Mary Grace, staff ng Bahay Puso, lubhang nagpapabigat daw kay Lolo Puling ang mga kamaliang ginawa niya noon sa kanyang pamilya. Talagang bineverbalize niya yung gusto niya magsisi sa mga anak niya, yung pagkakahiwalay niya sa kanila, yung pagiging irresponsible niya sa kanila. Naging marupok raw noon si Lolo Puling, maski may sarili na siyang pamilya. Actually, nag-work si Lolo noon daw sa concession sa Laging. So, there was a time daw na natukso siya sa pangalang Corazon. So, nagtanan daw sila ni Corazon at iniwan yung tunay na pamilya niya. Pero hindi rin nagtagal ang mali nilang relasyon hanggang sa namuhay siyang mag-isa dito sa Bataan at nagkasakit. Pero napunta siya ng Bagak, nakitira siya sa bukid. I-refer na siya dito sa Bahay Puso dahil mag-isa lang siya sa kubo sa Bagak, sa bukid. Bilang na raw ang kanyang oras dito sa mundong ibabaw, kaya sa mga nalalabi niyang sandali,
iisa lang ang kanyang ninanais. There were times kasi na si Lolo gusto na niyang feeling niya mag-give up na siya, mamamatay na siya. So ang sabi niya na gusto niya makita muli ang kanyang anak at gusto niyang manghingi ng kapatawaran. At hindi raw mapapagod umasa si Lolo Puling na personal siyang hihingi ng tawad sa kanyang pamilya. Hindi natin makikita sila. Siyempre, tisis na ng ganun, tisis. So magtitiis kayo hanggang matitiis ninyo. Hanggang kailan po kayo? Hanggang kailan yun, Lolo? Tumatanda na po kayo. Hindi ko po alam kung kailan hanggang kailan yung pagsis ko. Diyos na lang nakakaalam doon. Sa aming pakikipanayam kay Sister Mary Grace, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa pamilya ni Lolo Puling. Marcela Eborde raw ang pangalan ng kanyang asawa, pero patay na raw ito. 8 raw ang kanilang mga anak at Robinson Eborde ang pangalan ng kanyang panganay. Agad naming sinaliksik ang mga impormasyong ito, umaasang bago pa mahuli ang lahat, makahanap man lang kami ng isang kamag-anak ni Lolo Puling. At ang kasagutan sa kanyang dasal narito pala sa Sitio Gisgis sa Pangil, Laguna, kung saan naninirahan ang panganay niyang anak na si Robinson Eborde. Kinailangan pa naming umakyat sa bundok at maglakad ng halos 8 kilometro, matuntun lang ang kinaroroonan ni Robinson. Nung narating namin ang Sitio Gisgis, isang mag-uuling ang aming naabutan. Siya raw ang Robinson Eborde na aming hinahanap. At Apolinario Eborde o Puling din ang pangalan ng kanyang ama. Pero nung umuwi ako sa amin, ang alam ko yung tatay ko patay na. Kaya hindi ko alam na yung taong naghahanap sa akin sa ngayon, buhay pa. Ayon kay Robinson, 2 dekada na ang nakalipas nung iwanan sila ng kanyang ama para sa ibang babae. Kasi nung umalis ako sa amin, andun pa siya. Nung bumalik ako, wala na. Tapos nung tagal na panahon, di na kami nagkita. Hanggang sa nagpalipat-lipat na ako ng lugar kung saan ako napunta. Kaya yung balita, wala akong balita sa tatay ko. Ang pangyayaring yon, nag-iwan ng sugat sa kanyang puso. Naghinanakit na nga ako dahil ang pangarap ko na makapag-aral sa halip na tulungan niya ako makapag-aral, inuna niya pa yung kaprito sa buhay niya. Malaking leksyon daw ang naiwan nito sa kanyang pagkatao. Yung ginawa sa amin ng tatay ko, hindi ko ginawa sa pamilya ko. Yun ang natutunan ko sa lahat na ayaw kong gawin at mangyari sa pamilya ko. Pero ang sugat na ito, pinaghilom na rin ng panahon. Nakaraan na yun eh. Saka kahit paano magulang ko pa rin siya. Siyempre, kahit na anong kasalanan ng magulang sa'yo, kapag nalaman mo na nakarating na sa'yo ng pagsisisi niya, maawa ka't maawa. Tao lang ako eh. Para hindi magpatawad eh. Kahit na may nagawa siyang kasalanan, kaya ko siyang patawarin. Pero pagpatawad lang ng anak yun, doon sa asawa niya, bahala siya humingi ng tawad. Dahil may asawa siya eh. Yung nanay ko eh. Nasaan po nanay ko? Nasa Bicol. Ang inakalang patay na asawa ni Lolo Puling, doon naming natuklasang buhay pa pala. Dahil bawat segundo ngayon sa buhay ni Lolo Puling mahalaga, agad na naming isinama ang kanyang anak na si Robinson papunta sa Kapatagan. Kasama ng may bahay niyang si Mila, kailangan naming maglakbay muli sa loob ng halos 2 oras para makababa ng bundok. Madalas po ba kayong bumababa ng bundok? Hindi, dahil wala kami pwedeng pag-iwanan doon sa sa amin sa bahay. Mga alaga namin hayop, wala mag-aalaga, kaya ganun eh. Pero ngayon po, Pangangailangan, kaya bababa kami. bakit po? Gawa nga nung katatay ko nga raw ang na kailangan akong makita, kaya ito, bababa kami. Mula Laguna, agad na kaming tumungo ng Bataan.
Makalipas ang 6 na oras, narating na namin ang shelter. Noong mga sandaling yon, nakikipagkwentuhan si Lolo Puling. Wala siyang kaide-ideya na may bisita pala siyang paparating. Lolo, may bisita tayo. Ha? Ha? Gusto niyo makita? Dito ha? Anak ko. Anak ko. Watawan ako. Watawan eh. Ay ko. Ay ko. Sana magpalakas pa kayo para Palakas po kayo pa. kaya niyo pa yan. Ang tanging mayano ko sa'yo, huwag mo nang isipin yung iba mo pang iniisip dahil yung inihiling mo sa akin, naibigay ko na napapatawad na kita. Siya nga pala, ito ngayon yung asawa kong nakasama si Mila. Ako. Ayan mo, pupunta namin sina Naning. Kasi nasa bundok po kami. Humingi kayo ng tulong sa kanila. Sila tulong sa amin para makababa. Gusto ko niyo mga pagkakatala ko sa inyo, mga anak ko. Ibabalita ko doon sa mga kapatid ko na andi dito nga siya. Na nakita ko. Totoo yung naging kwento. Nagpapasalamat ako na napasawag niya man ako. Hinihiling ko sa kanyang patuhalin man ako. Sa mga kamalan kong nagawa sa kanila. Hindi na mababago ni Lolo Puling ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Pero sapat na ang mga salitang narinig mula sa anak para tuluyan ng gumaan ang kanyang kalooban. Sa pagtatapos ng episode na ito, 188 ng mga nawawalang tao ang aming nahanap at naihatid sa kani-kanilang mga tahanan. Asahan pa rin po namin ang inyong mga tulong at dasal upang madagdagan pa ang bilang ng mga pamilyang ating mapagbubuklod. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala.